Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is Reflection of Christ. Siyempre, patuloy pa rin po tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept po natin for today, the testing of Abraham's faith. Isaac is a shadow of God. So, ang sabi dito, Abraham was God's chosen servant and Isaac was the son God promised to him after many long years. One day, God tested Abraham by asking him to offer Isaac as a sacrifice. This was very hard, but Abraham trusted God's word and obeyed. At the last moment, God stopped Abraham and provided a ram instead. This story teaches us that God never wanted Isaac to die. He was teaching Abraham to trust him fully. Isaac's story also points forward to Jesus. Just as Isaac was a beloved son, Jesus is God's beloved son. But unlike Isaac, Jesus was a truly given, showing how much God loves us. At may kita natin ito sa Genesis chapter 22. Ang sabi dito, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. He said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him where he was burnt, offering on the one of the mountain, which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled in donkey, and took two of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood and the burnt offering, and arose, and went to the place of which God had told him. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. At ngayon po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching, Abraham understand the gospel. So, si Abraham, na anak ng ating Panginoon, naintindihan niya kung ano yung dapat na maging tungo or maging maayos yung gospel ng Panginoon. Naintindihan niya kung the way, kung paano mabigay yung gospel. At ngayon naman, sa ating second teaching, Abraham believes in the resurrection. So, si Abraham naniwala siya sa kakayahan ng Panginoon, sa resurrection ng Panginoon na ibibigay sa kanya lahat ng bagay, even though may mga kapalit or may hinihingi yung Diyos. Sa ating third teaching naman, Abraham anticipates God's greatest act. So, si Jesus Christ, ibinigay niya or ang kanyang anak na si Abraham, naging anticipate or naging magandang action or naging magandang example kung ano yung naging akto ng Panginoon sa buhay niya. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, give thanks to the sacrifice of Christ. So, palagi tayong magpasalamat sa mga sakripisyong ginagawa ni Kristo sa buhay natin. Yung mga bagay na ibinibigay niya sa atin even though hindi natin hinihingi. Lalo na yung blessings, yung nakakain tayo sa 3 beses sa isang araw at higit pa, maging thankful tayo doon. And syempre, yung mga sacrifices na ginagawa niya sa buhay natin. Sa ating second application naman, gave sacrificially motivated by the sacrifice of Christ. So, yung buhay mo, maging motivate ka din sa ibang tao. Syempre, si God or si Christ na anak ng ating Panginoon, isinaalang-alang niya ang buhay niya para sa kalayaan ng mga tao. So, tayong anak ng Diyos, na anak rin ng Diyos, kailangan din natin isakripisyo yung buhay natin para sa Kanya. Sa ating third application naman, give glory to God by following the example of Christ. So, tayo, para mabigay natin or mag-give back natin yung glorify sa ating Panginoon, sundin natin kung ano yung naging example ni Christ sa buhay natin. Siyempre, nakita naman natin na isa siyang napakamasunuring anak ng Panginoon. So, ano dapat natin gawin? Kailangan din natin maging good example at siyempre, ibigay ang best natin kay God. So, dadakot na tayo sa ating last part which is in discussion. Since Isaac foreshadow Christ, how can you practically reflect Jesus to the people around you? Para sa akin, marireflect ko si Jesus
hindi man sa buhay ko, pero sa nangyayari sa buhay ko. Syempre, yung mga bagay na meron ako sa buhay ko ngayon, sobrang blessed ako. Hindi, although, may mga bagay doon na hiningi ko sa kanya or pilit kong ipinagpipray sa kanya na hinintay ko lahat yung tamang right time para doon, ibinigay niya at hindi niya ako binigo. So, sa ating dive deeper, how does Genesis 22 anticipate the future sacrifice of Christ? Para sa akin, ibinigay siya ni Jesus yung mga future sacrifices niya sa buhay natin para maging thankful or para mas ibigay pa yung glorification sa ating Panginoon. Mas ibalik natin yung papuri sa Kanya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.